Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay nako, bago ang lahat mga kababayan, batiin muna natin ang ating magiting at isa sa pinaka matatawag ho nating modelo ho, bagong modelo ho ng Philippine National Police dito sa ating henerasyon. Congrats ho natin mga kababayan. Ito hong si PNP Chief General Nicolas Torre III. Mga kababayan, sa pagkapanalo, pagkawagi niya ho dito sa boxing Poracos. Dahil ito hong kanyang katunggali kalaban, ito hong si Meme Vice tuloy. Ito hong si Vice Mayor Baste Duterte. Hindi ho pumalag, hindi ho umaten, no? Hindi ho sumipot. Gumawa na lang ho ng dahilan, nagpunta na lang ho ng Singapore. Ito mga kababayan, bago ho siya umalis, no? Bago siya alam niyo naman, alam niyo naman ito si PNP Chief General Torre, pakondisyon, habang ito naman si Baste ay kondisyon ng kondisyon. Habang ito naman si PNP Chief General Torre fight. Ito naman ho si Meme Vice tuloy. Si Vice Mayor Baste Duterte flight. Bago siya lumipad papuntang Singapore, may ginawa ko siyang bagong shoot, bagong video. Siguro naaasar na, pressure na, nabubuisit na doon sa mga narinig niya sa mainstream media, social media, pati sa mga vlogger. Apektado na, gumawa ko ng bagong video. Part 2 ho, no, ng kanyang paghamon bago siya lumipad ng Singapore. Explain muna natin ito mga kababayan na letra por letra. No? Explain ho natin maigi. According ho dito kay Vice Mayor Baste Duterte, hindi raw ito paghamon. Itong ginawa niyang pahayag nung nakaraan, hindi raw ito paghamon kay General Torre. Pakinggan natin mga kababayan, yung sinabi niya. Pakinggan natin. Hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Hindi kita hinamon, tanga. Gusto namin napipikong ka Halatang no? Halatang meron ng pressure, no? Halatang piko na, no? Tsaka huwag ka nang gumanyan. Tsaka alam mo, Baste, Vice Mayor Sir, huwag ka nang gumaganyan-ganyan habang sasalita. Tsaka yung gumaganyan-ganyan. Kumita na yan. Anong gusto mong ipamukha sa yung mga taga-subaybay? Ikaw ang magiging digong di second, gano'n? Dati hindi ka naman gumaganyan-ganyan. Hindi ka naman gumaganyan. Bakit niya gumaganyan-ganyan ka? Anong meron? Hindi niya raw inaya si General Torre, mga kababayan. At tinawag niya pa raw tanga si General Torre. Pakinggan natin yung una niyang ginawang video. Pakinggan ho natin yung una niyang ginawang video. Ito ay una. Dito nagsimula ang lahat. Hindi natin, you are nothing without your position. Sa totoo lang. Tama-tama dahil balik natin, sorry. Balik natin. marami ang nasa lantangan. Ang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ararap ko makaya, bita. Ganun lang. But you're a coward. Narinig niyo? Narinig niyo, Sabi niya, pero kung magsusuntukan tayo, kaya kita. Pero you're a coward. Duwag daw si General Torre. Hindi ba pala paghamon yun? Ano ba ang klase? Tanongin kita bilang Vice Mayor, Sir. Ano ba ang klase paghamon sa'yo yung ganito? Ano, suntukan tayo? Halika rito, lapit ka. Ganon? Alam mo, Vice Mayor, maraming definition ang paghamon. Hindi ibig sabihin pag hinamon mo, kailangan ganito. Tara, halika rito, lapit ka, suntukan. Yung ganyang klaseng pang-iinsulto na sasabihin mo,
duwag ka. Tapos sasabihin mo, pag nagsuntukan tayo, kaya kita. Pero coward ka. Hindi paghamon yan. Hindi paghamon sa'yo yun? Anong klase ito? Hindi pa pala paghamon sa kanya yun. Siguro ang paghamon sa kanya, yung asin talaga. Halika, lapit ka, tara, suntukan. Alam mo sir, yung ganyang klaseng pang-iinsulto at sasabihin mo duwag yung tao, naghahamon ka na niyan? Bakit? Tinitrigger mo yung tao Ginagaslightening mo yung tao. Pinoprovoke mo yung tao. Hamon yan. Ilang taong ka na, sir? Ilang taon na to? Ito ba yung vice mayor nyo? Hindi niya alam yung definition ng paghamon. Maraming aspeto, maraming klase ang paghamon, sir. Turn off naman to. Anong klase ito? Hindi ka pwede rito sa Metro Manila, sir. At totoo lang. Ay, hindi mo maiintindihan yung mga ano rito. Usapan. Hindi pa pala paghamon sa kanya yun. Naku po, Sus Mario Joseph, Vice Mayor. Ito pa. Meron pa. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo, ha. Ano ba yan? Turn off naman itong mga ito. Parang yung utol niya si Pusit, si Vice President Inday Sara Duterte. Sabi niya sa isang video, sa isang interview, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Isipin mo, ginamit niyang term, imposible, ha? Imposible. Abogado yan. Sabi niya, ginamit niyang term, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Sabi niya. Vice Mayor, Vice President, abogado, paano na lang kung may mga nanonood sa inyong mga professor? Paano na lang? Isipin mo, gagamit ka ng term na imposible naman talaga. Pag sinabi mong imposible, hindi na pwede mangyari yun. Imposible nga Pero once na sinabi mo, ginamit mong term, word, posible, mangyayari. Isipin mo, sasabihin mo, imposible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pero pwede. Ayoko lang ituro kay PBBM. Ginamit niya ng term imposible na, tas pwede pa mangyari. Dapat ganito, posible naman talaga maging 20 pesos ang bigas. Pwede. Ayoko lang ituro kay PBB. Yung pasok yun. Pero yung gagamitin mong termino, imposible naman talaga. Pero pwede. Conflict yun. Imposible tapos pwede naman talaga. Pag sinabi mong gumamit ka ng word termino na imposible, hindi pwede mangyari yun. Kasi nga, imposible. Ha? Okay. Ano pa yung mga sinasabi nito? Ano sabi niya? Kanya natin. Masaya. Pero Tuesday, available na ako. Tanggal mo na, ulitin natin. Tuesday, kung serious ka talaga, ha? But I cannot be there sa Sunday. I have other things to do. Pero Tuesday, available na ako. Tuesday, Wednesday, but not Sunday. Tuesday, Wednesday, or any... Tingnan mo to, ha? Tingnan mo to. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo paano magsalita ang isang vice mayor, mga kababayan, ng Davao City, na acting mayor ho ng Davao City. Hindi siya pwede ng Sunday. Pwede siya Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday daw. Kahit another weekdays. Isipin mo, ha? Public servant ka. Politiko ka. Vice mayor ka at the same time, acting mayor ka ng Davao kasi yung tatay mo nasa impyerno tuloy, sorry. Nasa ICC. Public servant ka, then pag public servant ka, mayor ka or vice mayor ka, ibig sabihin nag-oopisina ka sa munisipyo. Correct? Anong araw bukas ng munisipyo? Di ba Monday to Friday? Office hours. Sabihin natin 8 to 5.
ano yun? Ano yun? Weekdays, araw ng trabaho ng public servant, pagiging politiko, pagiging vice, pagiging mayor, doon ka pa pwede? Ha? Doon ka pa pwede? Kung dapat nga hindi ka pwede ng weekdays, dapat nga Sunday ka eh. Hindi ka dapat pwede ng weekdays. Kasi public servant ka, sir, politiko ka. Pumapasok ka ng munisipyo, mag-i-in ka doon, tapos makikipag-boxing ka. Anong klaseng ano yan? Anong klaseng mga paliwanag yan galing ho sa isang politiko? Dapat nga Sunday ka. Ngayon kung sasabihin mo, family day, bakit? Lagi bang maikipag-boxing ka ng Sunday? Buong taon, January 1 to December 31 ng Sunday, atin na mo ng boxing. Di ba, ngayon lang naman mangyayari yan. Marami pa namang family day. Bilang public servant, sir, bilang politiko, dapat Sunday ka pwede. Dahil yun yung wala kang pasok sa munisipyo. Mali yung sasabihin mo na pwede ka, may oras ka ng weekdays. Pasok mo yun eh. Ano ka ba? Ilang taon na ba ito? Ilang taon ka na, sir? Ba't ka ganyan magpaliwanag? Ha? May mali ba doon sa sinasabi ko? Ha? Siguro yung ganitong klaseng explanation, hindi talaga tatanggapin ng grupo nila. Ng kanilang mga taga-subaybay. Hindi talaga nila tatanggapin ito. Lulunukin na lang nila yung ganitong katwiran ni Baste. Pero mali. Mali. Okay lang sana kung ano ka, isa kang private citizen o nagtatrabaho sa isang private company, bahala ka na kung anong gusto mo. Public servant ka. Mas may oras ka pa sa weekdays. Dapat nga wala kang oras nun dahil public servant ka, politiko ka. At alam natin, politiko, pumapasok sa munisipyo tulad ng vice mayor at mayor. Pumapasok sa munisipyo Monday to Friday, office hours. So, doon ka pa okay? Doon ka pa may oras? Anong klase ito? Mali. Diba? Ngayon. May lumabas na meron pa sinabi ito eh. May ano daw siya, may ano ba to? May sinabi pa to, may pahabol pa ito, hindi ko na mahanap yung video. Suntukan daw sila. Wala raw gloves, walang camera. Walang gloves, walang camera. Tanongin kita. Nung sinabi mo ba na kaya kita sa suntukan, duwag ka, saan mo sinabi? Tanongin kita. Sinabi mo ba sa personal sa kanya? Sinabi mo? Ano ba itong lahat ng nangyari? Galing sa'yo to eh. Nung sinabi mo ba na kapag nagsuntukan tayo, kaya kita, pero coward ka? Nung sinabi mo ba yan, wala ba sa camera? Di ba sa camera mo rin sinabi yan? So, ibig sabihin, lahat ng ito, nagsimula sa pagsabi mo sa camera, doon sa interview mo, doon sa vlog nyo. Tapos ngayon, gusto mo suntukan, walang camera, walang gloves. Ha? Ano yan? Anong... Vice Mayor, ganito yung mga sinasabi, ano? Ito. Meron hong lumabas na travel authority galing ho sa kampo nila. Ang flight niya yata papuntang Singapore is ano bang petsa ito? From 25 to 29. July 29 ang uwi niya rin sa Pinas. Travel Authority. Pinirmahan ito ni DILG Secretary Rimulya. Jobit Rimulya. Ito rin yung kapatid ni Secretary Boying Rimulya ng DOJ. Nakalagay date granted July 20, 2025. Nag-granted daw ito, pinirmahan 20. Anong point nyo rito? Kahit wala ka naman travel authority, hindi ka naman ibang masahala, halata namang hindi ka rin naman lalaban. So, anong point nyo rito?
Anong meron dito sa travel authority na to? Kahit sa mukha mo pa lang eh. Alam mo bakit? Naniniwala ako kahit hindi ka mag-abroad, hindi ka mag-tourist visit doon o ano mang gagawin mo doon. Hindi ka pa rin papalag. Doon lang sa sampal mo hanggang ngayon wala pa eh. Doon lang sa sampal mo hanggang ngayon wala pa. Ang tagal ni General Torre sa paligid sa loob ng kay OJC na nasasakupan mo bilang mayor ng Davao. Hindi mo man lang tinungtong kahit isang maliit na daliri ng paa mo. Hindi ka man lang nangamusta doon sa paligid. Hindi ka man lang nagpunta doon kung kumusta yung mga nagninegosyo ron, naapektuhan ba mga tao, kumusta. Hindi ka man lang nagpunta ron. Bakit? May pressure ka kasi bago nangyari yon, sinabi mo, dyan din sa ganyang interview mo, vlog nyo, nasasampalin mo si General Torre. Ay, hindi ka makapunta ron eh. Nagkaharap kayo sa hearing ng Senado, ginarap sa Davao. Sa investigasyon ginawa ni Senador Bato de la Rosa sa paglusob ng PNP sa kay OJC compound. Nandun doon si General Torre. Sinampal mo ba? Wala. Wala rin. Ha? Oh, may lumalabas namang picture na kung saan, mga kababayan. Ito ho si General Torre, nagpa-medical, nagpa-drug test. Ewan ko lang ha, may hawak siyang parang urine test eh. Oh. Kasama niya si Ma'am Pajardo na dating spokesperson ho ng Philippine National Police na ngayon iba na yata ang posisyon. Parang nasa drug lab sila yan. Ayan sa PNP, sa Krami yata yan. At nakakapagtaka pa rito mga kababayan. Ang wish niya, ang kanyang kondisyon, magpa-hair follicle drug test si PBBM at lahat ng elected official. Nagtataka ako, di ba dapat bago ka magpagawa ng gano'n, simulan mo sa sarili mo. Ikaw dapat mauna, ikaw dapat maging ehemplo, ikaw dapat ang maging magbigay ng siyempre, isipin mo. Mapapanawagan ka ng gano'n, tapos ikaw wala ka namang ginagawa. At nakakapagtaka doon, bakit matapos mong maghamon na tinanggap, magbibigay ka ng kondisyon, wala namang kinalaman doon sa mga yun. Isipin mo, magbo-boxing lang kayo, kailangan na hair follicle test ng mga elected official. Layo naman ang connection. Napakalayo naman ang connection. Ang layo naman sa katotohanan, para bang ang dating, nagbibigay ka ng isang kondisyon na alam mong hindi mangyayari, hindi magaganap, para hindi ka rin makalaban. Kasi kung gusto mo talagang lumaban, magbigay ka man ng kondisyon, malapit sa katotohanan. Tingnan mo si General Torre. Ang gusto niya lang magkaroon ng mga funds para makatulong kahit paano sa mga nasalanta ng Bahabagyo. Inabot yata sa 20 million na yata or 16. Nasa 20 na yata. Hindi ko sure ha. Hindi naman kondisyon yun eh. May mga gusto, kung may kusa lang. Kita mo, kahit hindi kayo naglaban, meron pa rin. Malapit sa katotohanan, di ba? Hindi katulad siya yun, layo ng katotohanan. Ang layo sa katotohanan ng hinihiling mo. Isipin mo, bago kayo maglaban, kailangan si PBB magpa-hair follicle test at lahat ng elected official. Napakalayo. Siya mo hinugot yan. Inuulit ko mga kababayan, nagbigay siya ng kondisyon na kung saan alam niyang hindi po pwede mangyari, hindi magaganap, para hindi rin maganap ang laban nila. Kasi alam na hindi mangyayari yun eh. Hindi magaganap yung ganong kondisyon niya eh. So, sigurado hindi matutuloy ang laban nila. Kasi nagbigay siya ng kondisyon na suntok sa buwan. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.